Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ang balita ngayon tungkol sa ginawa ni Congressman Paulo Duterte na nagpa-testing na siya sa buhok sa paggamit ng pinagbabawal na substance. Basahin ko ha. At hinamon niya ang Pangulo na susunod siya. Kung Pulong Duterte hinamon si Marcos Jr. na magpa-testing na rin sa buhok. Hinamon ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa pagpa-testing sa buhok si Pangulong Marcos Jr. matapos ibunyag ni Senator Amy Marcos ang umano'y paggamit ng ipinagbabawal na gamot ng kanyang kapatid. Ito. Yan po ang litrato. Kinukunan siya ng may nakita kong ibang post, ibang litrato rin na talagang nagpa-testing siya. So, ito na po ang biggest challenge sa presidency kung tatanggapin nyo, hindi. May narinig akong interview na napanood ni Karen Davila kay Professor Winnie Monson, former NEDA Secretary. Napag-usapan yung tungkol sa Pangulo paggamit sa pinagbabawal na gamot. Anong sagot ng Professor Monson? That has been going on for so long. Yung kwento na yan, matagal ng haka-haka o kwento at kinonfirm lang ni Senator Amy. Ganon ang pagkasabi niya. Si Mr. Ramon Tulfo, ganon din ang kanyang post. Kahapon ba yun? Usap-usapan na yan. Nung nagsalita si Senator Amy, kinonfirm niya dahil kapatid niya, wala na. Mahirap nang makabangon ng presidente. Kahit walang masyadong pruweba dahil sali-salita lang Si ex-senator Nikki Cositing, halos magka-edad sila ni PBBM. Sabi niya, kilala ko yan. Mga party boys ang mayan, walang ginawa kundi maggamit ng pulburon. Salita lang yun. Although walang prueba. So, nauna yan si PRRD. Bago mag-eleksyon noong May of 2022, sinabi niya, gumagamit yan ng coke. So, sa revelasyon ni Senator Amy is, nagmakaawa siya sa Pangulong Duterte noon na huwag ibulgar ang tungkol sa kapatid niya na gumagamit ng coke. Nung natalo siya sa 2016 vice presidential election, lalo siyang nalulong sa paggamit ng bagay na yan. So, yung kwento ni Senator Amy is just a confirmation of the stories that has been circulating many years back. To stop the issue, para matuldukan na. Simple lang. Magpa-testing na. Yung sabi ni Auntie Claire, clear na yan. Noong 2021, pa-negative na. Ano yun? Urine test yun. Tsaka, kaduda-duda is in just a span of 2 minutes. Nakunan siya ngayon. After 2 minutes, may resulta na. Parang improbable yun. Kasi, ilang beses na akong nagpa-test using urine. It takes several hours bago makuha yung resulta. Pinakamabilis, 2 hours. The most, 4 hours. Bakit 2 minutes lang? May resulta na. So, para matuldukan na sana ang issue is
bakit ang Pangulo ayaw magpa-testing sa buhok? Di ba? Dahil ayaw niya, palaging issue yan laban sa kanya. Kung malinis, kilala mo ang sarili mo eh. Ako, kilala ko ang sarili ko. Kung hamunin ako niyan, yes, patesting ako. Bakit? Wala naman akong ginawa. Lalabas at lalabas ang katotohanan. Bakit takot siyang magpa-testing? Bakit ayaw niyang lalabas ang katotohanan? Balik tayo kay Professor Winnie Monson. Yung kanyang, I don't know if that's addiction, sabi niya, baka entertainment lang. Pang, lang, kung hindi naman araw-araw, pampa good vibes lang. Yon ang tingin ni Professor Winnie Monson. In a way, sa opinion ko, yun na nga, may mas edad na si Professor Winnie Monson kaysa kay PBBM. Nababalitaan niya na yan. Kaya sabi niya, yung ginawa ni Amy is just a confirmation sa mga kwento-kwentong napapakinggan noon pa. Kakagatin ba ng Pangulo ang pagpatesting sa buhok? I don't think so. It will be never. Hindi yan. So, anyway, just keep on, karapatan ng mamamayan yan. Madami, si Auntie Claire Castro, pag sino kayo mautosan ng Pangulo na magpa-testing? Ang sagot ko naman dyan is, taong bayan ang amo. Sa demokrasyang gobyerno, power resides on the people. Mas mataas ang taong bayan kaysa sa presidente kasi taong bayan ang naglukluk sa kanya yun. So kung ang taong bayan nakakarami, sana mayroong survey, tatanungin, dapat ba ang Pangulo magpa-testing na sa buhok? Kaya, makikita natin kung ilang percentage ng taong bayan ang may gusto. And to me, it's majority sa taong bayan gusto matesting ang Pangulo para matuldukan ng issue na ito. Ang mga ayaw man lang, mga diehard Marcos loyalists, mga kakampi. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na niyang matagaan og yero. Si Kuya, mag-atop na siya. Nagyod o atop ang yero nga balay ni Lola. Nga naka-atop na gyud ng akong mama. Salamat sponsor og sin. Dagan kayong salamat kay naka-atop na gyud. So nahuman ang balay ni Lola. Nahuman na gyud ang balay sa akong mama gyud. Oo. So si Uncle ang nag-atop sa balay. So na kay anak Col. Isa. So si Uncle na ay anak na isa. Aya pag nakatop gyud og gyud. So dakong pasalamat ti Uncle nga napulihan na ang yero nga mga kuan
daot ka balay ni lola o siya ang nitabang sa iyang mama. So iya ni sa iyang mama nga balay, so siya ang nagtabang kay si lola wala naman siya ay bana, ang anak na lang ang nabilin.